Because sabi po kasi ni Governor Matthew Manoto na pinersonal daw nyo yung dapat sana'y politika lang. I-review nyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Ma'am, are you talking here is Hakian Kalang confidential file? Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa Lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya, Martin, sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Senator Ivy Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya, and she was cold, malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Ivy? Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as we're concerned, ano si Senator Ivy sa inyo? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam niyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung not different ako sa inyo. Going back to Senator Ivy, you texted her, pero nag-reply naman po siya, kaya nasabi niyo po siya. May we know the context of that conversation? If you can share that to us. Siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap or get over the phone lang. Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako ng messages. Ma'am, below your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay, simba ko lang, God forbid, pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Kasi may happening na why don't you just explain the allegations head on? Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue, it lowers the level. Ito yung sabi ng mga... So, may danger ba yun sa government natin o dati na ganito yung situation na magkalaban ng Vice President and ng President? Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa, sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's
Mani, that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Pero sir, parang sinasabi pinagkakaroon ng Vice President is yung investigation sa kanyang paggamit ng confidential fund. To which, sir, di ba yung 2-hour press conference niya, wala siya. Kaya hindi mo nga malink eh. Hindi mo nga malink yung dalawa. So, sana tinanong ninyo siya. If you were there sa press con, ano naman masasabi niya doon sa House hearings about the expenditures of the Department of Education while she was the secretary. Sana tinanong siya para nabigyan siya ng opportunity to respond. So how would that affect your take on the proposed OBP budget, sir? Kasi wala ng confidential fund, sir, pero di ba, sir, tinitingnan niyo din yung past, yung paggamit niya ng photo in the past. So, Sa Senate, ba siya? although nag-hearing kami using NEP figures, yun. Ang formal na iti-take up namin sa floor would be the committee report ng aming Committee on Finance na ang kanya namang ipaprocess ay yung General Appropriations Bill na galing naman sa House. So, that means mag-uumpisa kami most likely sa mas maliit na halaga. Hindi doon sa presented ng NEP na 2-something billion. Ito yata less than a billion na. So, yun po pag-uusapan namin. Ako naman, at least hindi na pinag-uusapan ng 1 peso budget o 0 budget. Na tama naman. Dapat di mo naman sinizero ang Office of the Vice President. Dapat bigyan mo ng sapat na budget yan to operate as the Office of the Vice President. Ano naman ulitin ko, ano ang mandato ng Office of the Vice President? To prepare the Vice President to be President at any time. That is the means. Ano ka nga eh? Spare tire ka nga eh sa ating governmental setup. Spare tire ka Vice President. Pero mabigat ang responsibility mo. So yan ang paghandaan. Any other Sir, question? pero lang po sa drug war probe, paano po ba magiging structure? It will be the Blue Ribbon through a subcommittee, and then when do you plan to start? Ano po ang inyong magiging focus? Ito po yung nalaman kong plano, no? Kasi naka-break ang Senado ngayon. Ang rules namin, only the Senate Blue Ribbon can hold hearings even if walang referral from the plenary. So yun ang ina-apply yata ni SP Cheese na rule. Kung gusto ng ibang senador na magka-hearing kami during the break, only the Senate Blue Ribbon Committee can do it. But what is kung yung chairman or chairperson na Senate Blue Ribbon has no time during this last 2 weeks of the break, she can always form a subcommittee. Ginagawa ko rin naman yun as chair of the Justice Committee ng subcommittee. And I think she will be forming a subcommittee. Yun ang usapan nila ni SP Cheese, and she will be naming me as the chairman of the subcommittee. At kung gagawin po ni Chairperson Senator Pia Cayetano yun, tatanggapin ko po yung designation ko. And then, that means ginagawa namin ito so that we can hold the hearing in this coming 2 weeks. So dapat, yun po ang gagawin natin. We will have to fast track everything. At kung ma-formalize na lang muna lahat, then I will have to fast track everything. I will now, tatanungin ko sino ba ang nag-file ng reso na ito. Tatanungin ko yung senador na yun. Okay, sino ang resource persons na sa isip mo? And then mag-research din kami ng sarili namin. Mag-imbita kami ng resource persons bilang subcommittee in coordination with the mother committee, ang Senate Blue Ribbon. But we will make it a realistic list. Huwag yung sobrang dami ng inimbita, imposible naman din makasalita sila or matanong sila sa ilang oras ng hearing. So we will be realistic with our approach. Okay? Ito yung ginagawa lang natin dahil kung gusto talaga ng mga senador na mag-hearing kami during the break. Pero pagka-resume na kami, we can always hear the resolution na may final ng isang senador na resolution, and it will be referred to the proper committee. Pwede pa rin sa Blue Ribbon, pwede rin sa Justice. Pero iwasan na siguro namin nga yung public order kasi nga
yung chairman namin, si Senator Bato, nababanggit kasi ang pangalan na doon sa naunang investigation ng House. So, it's either kahit anong term na gamitin mo, delikadesa, or custom, or tradition, merong marami ng dahilan na huwag siya ang mag-chair. But as a member of the Senate, attend siya. Kung gusto niya. Sir, may urgency ba para i-investigahan mo ba? Ako kasi, ang sinasabi ko lang sa mga colleagues ko, ready ako. Kung sa tingin nila may urgency, sila magsabi kung may urgency. And siguro kung if there are two or more senators interested in this subject matter, I will, pwede ko nang sabihin na, sige na, marami-rami na ang interesado and it's urgent din i-hear natin. Sir, kung sakaling matutuloy, sino ang mga unang kukunin mo ng mga resource person? Yan ang pinunta ko ngayon because I will meet with my staff. Ililista namin yung potential na resource persons. Pero gaya ng sinabi ko kanina, maging practical naman kami. Hindi naman lahat ng posible imbitahin namin. Mamili kami ng siguro para orderly ang investigation natin. Dapat yung kwento orderly din. So at the start of the Duterte administration, so June 30, 2016, 12 noon ng June 30, 2016, or even earlier, kasi siyempre naghahanda naman ang incoming administration ng kanyang administration. So, doon tayo mag-umpisa. Then para tayong isang train na aabante sa timeline. So, yun ang ating gagawin. Hanggang sa end ng term, June 30, 12 noon ng 2022. So, yun ang gagawin natin. Ganun ang para orderly, doon tayo mag-umpisa sa June 30 or even days before that of 2016. So, kasi may sinabi po si Senator Bato na gusto niyang imbitahin at baka naman pumunta si former President Duterte. So, hindi siya unahin, sir, na imbitahin. Kasi ayoko kasi mag-judicial notice in the sense na yung records ng House sasabihin ko automatically reproduce sa Senate. Hindi. Parang ang Senate parang blank slate muna kami. Kwento muna. So logic tells me, dahil sa narinig na natin kay Garma, it should be Garma. And it should be Leonardo. And even yung kung konektado, kung yung tatlong Chinese na pinatay sa Davao Penal Colony ay admitted lead drug lords, therefore posibleng related ito sa war on drugs. Then even yung jail warden ng Davao Penal Colony as well as sino yung involved doon, yun muna, doon tayo mag-start. Kasi I think that was either before June 30, 2016 or thereabouts. So, yung July. Opo, so imbitahin lang po ang former President kapag nabanggit na siya. Pagka na-establish na kasi yung records na House hindi naman automatically nasa records namin. So, para orderly ang ating usapan. Sir, but if voluntarily he wants to go? Yes, at the proper time. Siyempre, hindi naman pwede sa umpisa pala ang gulo na ng kwento, yung mga nagsusubaybay sa amin, kami maintindihan namin. Siyempre, may mga staff kami, nagre-research, gano'n. Pero, meron din kasing nakasubaybay sa hearing ng Senado. Hindi tayo pwede mag-umpisa na bigla na lang, sinasagot na yung paratang na hindi pa nasasabi. So, gano'n po, medyo lagyan natin ng konting order yung ating sistema, ang ating hearings. But, of course, kung willing siyang pupunta, then maybe we can set it sa second hearing. Tapusin na natin sa first hearing lahat ng aligasyon para sa second hearing sagutin na. Kasi we do not, ang sinabi sa akin ni Senate President Cheese, budget time na kasi, magugulo ang aming schedule actually. So we do not really have all the time in the world para dito. Sir, so I understand it na parang ayaw nyo na masyadong mahabang investigasyon. Yes, focus lang kami. So, kunyari hindi drug-related naman, hindi naman drug war yung killing ng PCSO executive. Kasi let us say, connected yun sa ibang issue sa PCSO, hands off na po kami ron. Sa war on drugs po tayo mag-focus. Sir, yung committee of the whole is out of the question? Wala na, out of the Bakit question. po, sir?
Actually, baka mas unwieldy yun. Tapos expected pa si Senate President na mag-preside doon. Baka pati yung schedule niya. Tsaka naghahanda nga sa budget ang ang Senado. Actually, ako naghahanda sa budget. Sino bang expected na magtanong sa budget time? Hindi ba minority? Oh. Kaya magdo-double time po tayo ngayon. Yung oras natin ngayon, napakahalaga. Sir, sorry po, uulitin ko lang yung tanong kanina kasi parang hindi yata nakuha sa camera. Sir, yung sinabi po ninyo na nag-worry kayo for Vice President Sara at kailangan niya ng kausap. Why, ano sa tingin yung, bakit nyo nasabi? Nasabi ko na capture ba sa Kasi camera kanina? Sinabi ko, sir. Hindi, yung narinig ko kasi nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So, it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, no, na in the first place na naisip niya yun, tapos verbalize lang niya. So ako, bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya, no? or close friends para mailabas yung mga damdamin. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Sir, ano nire-refer niyo dun sa really unusual? Ano yung mga, sa dami po nung sinabi niya, alin po doon in particular yung talagang tumatak sa inyo na unusual? Well, part lang naman, di ko naman pinanood yung 2 hours kasi part lang yung nakita ko, yung yung ulo, something to do with the ulo, and then something to do sa paghuhukay at itatapon sa West Philippine Sea, mga ganun ba? These are unusual amount, actually up to being strange. Sir, anong reaction niyo doon nung narinig niyo na may banta siyang ipahukay yung bangkay? Akala ko AI. Akala ko pero double check ko muna. Siyempre, sa panahon ngayon, dino-double check mo lahat. Sabi ko, tika muna, ano ba ito? Totoong nangyari or ginamitan na ng mga artificial intelligence technology? So yun ang una mo reaction, just to be bago ka talaga tunay na mag-react sa something na nakikita mo online, ipapa-double check mo na kung totoo nangyari o hindi. Do you think, sir, may chance pa na magkasundo ang magkabilang panig? Sana meron mag-attempt, pero hindi ko na i-blame yung mediator kung hindi siya mag-succeed. Medyo, sa aking palagay, medyo masyado ng malayo, masyado na nagkahiwalay. Pero sana meron pa rin mag-attempt. Pero best effort na lang, at saka huwag natin i-blame ang mga mediator. Palakpakan natin sila, appreciate natin yung effort nila. But kung hindi magtagumpay, we should understand. Okay, thank you.